Say na nagawan mo na siya ng ganito, ng ah, rendering. Nalagyan mo na siya ng mga finishes. Tapos mga vegetations. Tapos yung kanyang pinaka-ground. Tapos pala, dagdag ko dun sa, sa SketchUp na, na part. Mas maganda kung mapaliit naman or mapalaki ng project nyo. Punta kayo ng styles. Dito kayo sa edit. Then dapat naka-off to yung profiles. Yan, kung napapansin nyo, yung lines doble. So para ano yan, para di mabigat yung yung file mo. Ano, pag madami ka na kasing polygons, kagaya ditong shrub na to. Ang dami na netong shapes, lines. Pag makapal to, mas napapabigat siya. Lalo na kung sa mga low-end na laptops. So, mas okay na, naka-off siya. Ayan. So, kung meron ka ng Enscape, hanapin mo lang itong tab. So, kung halimbawa, meron ka ng Enscape pero di mo alam kung asan to, right click ka dito. Yan, kung ano mga naka-check, yun yung nakalabas dito. So, dapat naka-check yun yung Enscape. Then, explain ko lang yung mga functions ng mga na to, mga buttons na to. So, ito yung i-run mo ng Enscape as a separate window. So, sa mga nakakita na na setup ko, mas maganda na dalawa yung monitor nyo. Isa yung taga-edit, isa yung nakikita mo na yung yung pinaka-render ng building mo. So, kung may adjust ka dito sa SketchUp, at least makikita mo agad dun sa rendering kung okay na ba, kung tama na. Then, ito yung live edits, live updates. So, kung may gagalawin ka dito sa SketchUp, automatic na lalabas na dun sa Enscape. Then, ito din na synchronized views. Ito, mabigat to. Kaya, mas okay na naka-off lang to. Pero kung kaya naman ng laptop nyo, edi gawin nyo. Para, alam ba, kung gagalaw ka ng ganito dito sa SketchUp, dun sa Enscape, gagalaw din. Tapos, eto naman ang Enscape objects. Kung maglalagay ka ng lights, pero wag na muna ngayon. Ano lang muna ngayon, basic walkthrough lang. Tapos, yung mga other functions ng Enscape. Then, nandito yung mga asset library. So, nakikita yung mga vegetations ko. Hindi siya yung gantong shrub. Ito kasi shrub na to eh. Import ko lang from 3D warehouse. So, ganito lang pag naglalagay ng mga finishes. So, kung dun sa sa ginawa natin sa SketchUp, maglalagay ng glass. Dito sa materials, need na na nakakonect siya sa internet. Kasi pipindutin mo to, yung 3D warehouse na Then dito ka na pwede magpili. Mag-search ka lang dyan kung anong gusto mo. Say, shrubs. Yan. Click mo lang yan. Tapos download mo yan. Ipaprompt ka niya na load direct to SketchUp model. Tapos yes mo lang. Para para di ka na magda-download sa browser. Tapos i-import mo dito. At least dito direkta na. Yan. Tapos, pag nag-search ka, say gusto mo ng wood flooring. So, wood floor. Search mo. Wag ka dito sa models kasi yung hinahanap mo is parang na siya, parang siya, paint bucket. So dito ka sa materials. Mas okay yung mga ganto ng gantong texture kasi kung naka-image pa siya, may instances kasi na na image lang na parang naka-pattern yung texture, pangit yun. Mas okay na yung ganto na ito yung mga latest na na textures ng SketchUp. So, dyan dito sa 3D warehouse. Kung extensions naman ang gusto nyong eto sa extension warehouse, pupunta kayo dyan. So dyan kayo maghahanap ng ng mga extensions yun. Mostly nandito mga bayad, pero yung mga malaking tulong din naman yung mga libre, kagaya ditong 1001 bit tools. Yan. Must have yan, etong 1001 bit tools. So, ayun, start na tayong mag-run ng Enscape. So, lalabas to na window. Then, mas okay ka na pag-optimize sa SketchUp,
punta ka na sa ano, sa ika-configure mo na yung display mo na pagdating sa ano, sa rendering sa 3D, naka-quality siya. Pag maganda yung ano mo, yung specs ng device mo, pero kung mahina, okay na siguro yung ano, for balance lang or for performance, pure for performance lang. So, syempre magte-take ng toll dyan yung quality. So, kung mataas yung performance, bababa yung quality. Kung maganda yung quality, na mahina naman yung specs ng laptop mo, syempre yung performance ay babagal. So, mas ano siya, magre-render. So, kung napansin nyo, meron na siyang background. Ayan, palag talaga yan. Meron siyang background. Dito yan i-edit. Sa dito. Ayan, lalabas yan. So, dito siya sa sky. Tapos dito sa skybox. Diyan nyo siya may mga ano, may mga default na skies yung napakita na ni architect nung na tinuro niya. Mas maganda pero yung naka skybox ka para ano, personalize yung ano, yung project mo. Then dito ka na mag-edit ng ah, mga sun's brightness, sharpness, illuminations, etc. Sa image, yung saturation niya, yung temperature. Kung nasa beach tayo, syempre mainit. Ayan. So, dyan lang. Tapos kung gusto mong halimbawa, ano, ah, iaano mo na to. Kuha tayong magandang view. Sige dito. Gusto mo na siyang kunin na ano, na still photo or screenshot na mismo. Pipindutin mo lang to, yung screenshot. Tapos magre-render na siya. At tapos, click ka na lang ng ano, ng kung saan mo gustong i-save. Save mo. Tapos mag-e-export na siya. So, mas maraming elements, mas matagal siya mag-export. Mas maraming mga dahon-dahon, mga maraming kung ano-ano ng polygons. Siyempre, mas matagal siya magre-render. So, next naman na ito yung sa video, yung pag-walkthrough na. So, pero explain ko muna kung ano yung essence ng pag walkthrough. So, ito na yung ano, yung photo natin. Yan. Okay naman din. Maganda na din. So, kung gusto mo lagyan ng tao, pero syempre, ano, diskarte mo na yun. Kung ilalagay mo siya mismo sa ano, sa model or post-edit na lang sa Photoshop or kung saan man na photo editing software gagamitin mo. So, ayan. So, dito na tayo sa walkthrough. Kung gusto mo na mag-video, kiklik mo to, yung video editor. Ayan. So, basically, ano lang naman pa nag-walkthrough. Nagsaset ka ng keyframes. So, parang from point A to point B, isa-set mo kung ilang durations yan pupunta. Kunyari, from point A, siguro sabihin natin 10 seconds from point B. So, within 10 seconds, yung view mo, from point A, magta-transition na siya papunta point B. So, ganun lang naman siya. So, halimbawa, magsa-start ako dito sa taas. Ayan, dito. So, mag-a-add ako dito. Eto, sa baba. Pwede naman maglagay ng grid lines para may guide ka. Then, add ka dito. Yan. Eto na yan yung keyframe mo. So, mamaya na to. Experimental lang natin yan. Next, pupunta ka na dun sa kung saan ka pupunta na last. Kunyari, dito sa baba. Ayan o. Ayan yung unang keyframe natin. Yung parang camera. Then, add ka na dito sa last. Ayan. So, dalawa na yung keyframe natin. From point A, pupunta siya dito sa point B within 9 seconds. Nakalagay na siya dito. So, pumunta tayo sa point A. Try natin i-play. Ayan o. 9 seconds siya. Napupunta dun. Magano lang naman. Tapos kung gusto mo pa mag-add ng
before siya pumunta dun sa pinaka-last, magdadagdag ka pa na view. Say, ah, eto, kunyari eto. Dito tayo nagsimula. Sa dahon. Kunyari sa dahon tayo nagsimula. Update natin yan. Next, punta tayo dito sa yan dito. Then mag-a-add tayo. Dito na tayo mag-a-add. Kasi kung dito tayo mag-a-add sa ano, sa last, ang mangyayari niyan, pupuntahan niya na muna yung etong keyframe na to bago tayo makakapunta dun sa kung saan natin maglalagay ng bago if dito tayo nag-add ng keyframe. Pero dun tayo sa ano, sa gitna. Dito na yung ano, pwede kang umalis sa set na keyframe mo. Eto, yung exit keyframe. Lalabas na dyan yung path na ni-take ng point A to point B. Ayan o. From point A to point B, ayan yung path. So, linear. Pangit yan. Pangit yan tignan pag linear. Mas maganda kung ano. Kung kunyari, yan o, nag-zoom in siya sa dahon. Nag-zoom out siya papunta sa ano. So, maglalagay ka na dito ng, ayan, isa pang keyframe. Click mo yan. Tapos, syempre, hindi ayaw mo naman na ganitong view. Atras ka muna. Ayan. Kunyari dito, okay na to. Update mo na. Ayan, eto na siya. Next naman, kunyari dito na. Ayan. Add ka na naman dito. Kunyari, eto na. So, try natin i-play. Start tayo dito. Ayan. O, di ba mas okay yung ano, yung transition niya. Try natin mag-exit kung anong itsura nung ano, pa-curve. Mas okay kung pa-curve yung keyframe natin, yung track ng keyframe natin. So, ganyan. So, halimbawa, okay na. Satisfied na tayo dito sa ano to, sa movement na to. Wait lang. Try natin i-edit yung sa last. Siguro dito, update natin. Ayan. So, pwede natin dito sa last, mga at least, ano, kung gusto mong i-edit kung ilang duration overall, dito ka muna sa last pupunta. So, timestamp, say, 20 seconds natin. Tapos, next naman is from 0, papunta dito, mga, ayun yung default niya, yung parang suggested ni Enscape. So, pwede mong i-adjust yan. Say, 15. Tapos, eto naman, 10. Sige, 12. Sabihin natin 12. Ayan. So, ma-adjust na yung ano niya. Kung ilang seconds siya pupunta dun. So, yan. Dito na siya. So, eto. Then, pupunta na siya sa harap. Since dito na yun yung keyframe natin. Ayan. So, okay na. Satisfied na tayo dun. Kung gusto mo na ano, na nagta-timelapse yung araw, eto yung sa time of day. So, start tayo ng 1:30. Pagdating dito, pwede natin sabihin na 1 oras yung nakalipas. Ayan. Tapos dito naman sa isa, check nyo ulit. 3:00. Ayan. Tapos dito naman, 4:00. Ayan. Hindi pala nakaon yung ano neto, yung timestamp. So, ayan. Ayan, okay na 6 seconds. So, pag niyan mo na, ni-run mo na siya, since nag-start siya ng ano, ng 1:30 PM, mag-e-end siya ng 4:30 PM with transitions from 2:30 to 3:30 and 4. Ayan. Pag-play na natin yan,